Magandang umaga po, Sir Ted. Opo, At salamat. magandang umaga rin sa inyong tagapakinig. Opo, salamat sa panahon and mabuhay po ang lahat ng mga uring manggagawa. Ngayon, Doctor, sa inyo pong pag-aaral, ano ho ba? Kung ikukumpara natin ang ating pong presyuhan ng kuryente sa iba't ibang mga bansa, ano po ang inyo munang nadiskubre sa inyong pag-aaral? Ah, ang kuryente po sa Pilipinas ay relatively mas mataas po siya kung ikukumpara sa mga ibang bansa. Kung halimbawa po, ililista natin halimbawa yung mga bansa, medyo nasa pang-apat po kung presyo lamang din ng kuryente yung pag-uusapan. Siyempre marami hong kadahilanan yan. Unang-una na dahil sa kasalukuyan meron tayong krisis na kinakaharap. At syempre, meron din yung tinatawag na structural problems, meaning kung paano natin dinisenyo halimbawa yung pag-regulate at subsidize, yun po mga factors. Mhm. Opo, puwede ba nating isentro na ho ngayon ang ating pong pag-uusap, itong mga factors na ito sa Pilipinas, puwede ba ho nating isa-isahin lang po, I hope you don't mind, Simulan po natin Sige muna po. sa pinaka-meat ng ating pong bill sa kuryente, yung generation charge, 'no? Sa ngayon po kasi itong hawak kong bill, ang sinasabi dito para po sa April 11 billing, it's 14.39 pesos per kilowatt hour. Ang taas nito. Bakit po ba mahal ang ating pong generation charge? Hmm. Kamakailan, hindi po ba, naglabas ang Meralco halimbawa ng paliwanag din. Tapos pag pinansin niyo po yun, kahit dun sa bill na nakikita natin, pinakamalaki po talagang singil yung generation charge. Pag sinabing generation, ito po yung, marami kasing klase, generation, transmission, tapos distribution. Yung generation, yung paglikha ng kuryente. Iyan ho ay gumagalaw yan dahil din sa nararanasan natin ngayon. Kasi saan ba natin halimbawa kinukuha yung kuryente natin? Ano ba yung currency na ginagamit po para dalhin ito sa ating mga kabahayan? Halimbawa, meron tayong geopolitical crisis ngayon. Alam naman natin, nagkakaroon ng fuel supply shock, hindi ho ba? Mas mahal ngayon sa madaling salita yung pag-import ng mga langis na ginagamit para patakbuhin mo yung mga makina na nagpo-produce ng kuryente. I mean, sa madaling salita po, mahal na yan ngayon. So, may tatlong ulit na pagtaas sa presyo ng energy. At hindi lang ito exclusive sa Pilipinas, sa lahat po ito. Okay, so yun po, unang-una yan, makaka-apekto yan sa generation kasi may kinalaman sa paglikha ng kuryente. Pangalawa po, kasi magkakaugnay yan eh. Tumaas din sa masamang palad, tumaas din ang ating presyo ng dolyar. So, in other words po, humina ang halaga ng ating piso. Sa madaling salita, yung dating binibili mo na ngayon na mahal na dahil may digmaan sa Middle East, lalo pang nagmahal dahil binibili ho natin yan ng dolyar. Merong convention na nag-umpisa noong 1970s patungkol sa kung bakit dolyar yung conversion. Pero yan po ang dahilan. So 16 na ngayon per dollar, uh, 60 pesos per dollar. So maintindihan niyo po, mahal na rin talaga. Pangatlo, siyempre, ang consumption ng kuryente sa mga panahon na tag-init, medyo mataas po talaga yan kumpara sa pangkaraniwan kasi kailangan mo gumamit ng aircon at saka mga ibang gamit pang palamig. So ito po, may kinalaman yan sa generation. Pero yung generation po kasi, isang bahagi lamang yan ng bill mo. At isang bahagi lang din yan ng pagtaas. Meron po kasing mga component dyan, kung titingnan natin halimbawa yung bills natin, na pwede natin i-classify na other charges. Opo. So, Sir, opo. Pwede muna ako huminto, Prof. Hinto sige muna po, ako sige po. bago natin i-unbundle itong ating bill, ha? Sige Hinto po. muna ako sa generation charge para lang mas maunawaan natin. Okay, generation charge, mga planta na siyang pinagkukunan ng kuryente. Ang mga plantang ito, iba-iba po ang source, di ho ba, ang ng kanila pong Opo. para paandarin yung planta. Okay, dahil nga din po sa dollar exchange rate, kapag imported yung ginagamit para umandar yung planta, it follows na talagang mamahal na ang production cost mo. Okay. Opo, ganun na nga po yun. Opo. Professor, ang hindi ko ho ngayon masyado pa ho maintindihan ay dahil doon po sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, hindi ho ba't nagkaroon doon ng disenyo na magkaroon tayo ng merkado, wholesale electricity spot market at ang pangunahing adhikain nito sa aking po pagkakaalala ay kaya nga siya merkado eh. Meaning maraming mga power suppliers ang dapat na nagkokompetensya sa kanilang presyuhan at yung pong distributor nito
maaari makapili ng pinakamagandang halaga, presyo po ng kuryente. Is it working? Hindi, ganito po. Gusto ko lang linawin kasi halimbawa yung power generation po kasi, parang kumbaga tumaas yan, pero kalakaran na yan noon pa, yun talaga yung pinakamalaki. In other words po, kahit naman wala pa yung mga crisis natin ngayon, parang ayan naman talaga yung may pinakamalaking Opo. issue. So hindi, halimbawa yung pagtaas ng bill na may kinalaman po sa mga shocks na naramdaman natin ngayon, hindi naman yan kagyat dahil sa um, yung masasabi natin na dahil binago ng shock yung ating kalakaran. So, kumbaga po, sa shortcutin natin ito, no? Kung halimbawa may nakikita tayo dahil hindi efficient masyado yung ating market mechanism, institutional ho yan. Meaning, baka may kailangan po na i-revisit yung ating mga batas. In fact, mas maganda nga yung pag-usapan pag tinignan natin yung mga other charges actually kasi nakakabit yan. Opo. Yes, sir. Opo. Yes, sir. Diba? Kasi gusto ko lang klaruhin din. Halimbawa, pag tingnan nyo yung bill, hindi naman po generation charge ang kinukuha ng Meralco. Nandun po yan sa tinatawag natin distribution. Diba, distribution charge. Nakalagay pa nga, di ba, Meralco. Ganon Opo. siya eh. Opo. Sige, sir. Opo. Yes, sir. I know. Kaya nga po ako gusto ko bago natin puntahan yung other charges kaninyo. Kaya ko tinanong yan kasi po yung pong konsepto, kasi po ang generation charge, kaya nga siya pinakamalaki kasi nga ito yung ating actual na konsumo, ito po yung pinakamahal, no? Opo. And then, Parang sinasabi nyo, and then meron parang tayong sinasabi po natin, Opo. mahal talaga yun, di ba? Yes, sir. Opo. Ang akin pong tanong nga dito, ang punto ko dito kasi is kung ako si distributor, ako si electric cooperative, ako si Meralco. Kukuha kayo sa ibang mas cheap na sources, hindi ho ba? Yes, sir. Opo. So bibili Yes. ako. And then Right. Opo, kaya nga po merong wholesale electricity spot market. Yun ang gusto ko sana nga makakuha ng paliwanag kasi nga ang beauty nun supposed to be may palengke na kung saan ka makakabili, oy, mas mura dito ako kukuha. Hindi po gumagana yon, ibig sabihin kasi po ngayon, kumbaga, ang Meralco o Electric Cooperative, ano ho ba yan? Nakatali ang kanilang kamay sa pili lamang ng mga supplier ng kuryente? Okay, maganda yan pag-usapan po. In fact, maganda na tingnan din yung mga pananaliksik. Kasi sir, ganito siya. Para bang ganito may mga market nga tayo, kaya lang parang iisa lang kasi yung parang pinakamalaking bulk ba ng sources mo. Kasi parang ganito yan. Aralin mo yung mga pinagkukunan mo ng enerhiya, di ba? May solar ka, may geothermal, ganyan. Malaki pong porsyento ng pinagkukunan natin ng kuryente yung mga conventional o traditional sources na kung saan ang currency na ginagamit po, dollar din. So, tama yung punto nyo po Pero mag-work po kasi yan kung meron ka rin market na halimbawa friendly sa pag-usbong po ba ng mga alternatives. Ayun. Hindi ba? Opo. Kasi ibig sabihin, yes po, maganda nga. Pero maganda rin na nabanggit ninyo. Yun po medyo mahina tayo doon kasi hindi naman tayo naghahanap ng mga alternatives Umaasa tayo sa traditional. Kaya nga tingnan nyo, napaka-susceptible natin sa shock pagka may nangyaring ganito. Opo. Wala tayong response kasi Opo. yun yung inaasa nyo, hindi kayo nagde-develop ng mga industriya na kung saan pwede rin sila magbenta ng kanilang produkto sa ganung market. Opo, sige po. Yun kaya ngayon na-establish na po natin na yung po kasing ating usual o traditional na pinagkukunan po ng mga planta, ang ginagamit nito ay mga bunker fuel, fossil fuel na binabayaran po sa dolyar. Ngayon, kasi po, sana nga kung ang source, mas marami ang source ng renewable, supposed to be po mas mura. That's established. Okay, sige. Kasi sinasabi dyan, marami ka rin alternatives. Okay, di ba po? sige po. Marami kang option. Sige, so puntahan natin ngayon sir, ito na po. Pwede ba nating himay-himayin po itong ating pong electric bill? Doon na po tayo sa other charges. Ano po ang inyong concern dito sa mga other charges? Gaya po ng FIT-all, JEA-all, maging senior citizen, at ito nga pong lifeline. Okay. Siyempre po, pag-iisa-isayin natin yan, tapos napaka-technical niyan, malilito lang yung mga tagapakinig. Pero ganito na lang po siguro yung pinakamagandang parang paliwanag. Meron pong porsyento ng bill actually na binabayaran ninyo na napupunta sa gobyerno. Siyempre, yun yung buwis, hindi ba? At meron din napupunta dyan na dumadaan lang, kaya nga tawag nila pass-through. No? Ibig sabihin po, ang Meralco po, ang ginagawa niya, collecting agent siya. Yung bang kinolekt ako, pero ang totoo, hindi ako nakikinabang dito. Ito po yung mga tinatawag nating lifeline.
gusto kong klaruhin, ang lifeline po ay hindi subsidy, ha? So, okay, ganito ang konsepto niyan. Meaning, Mm-mm. um, halimbawa, nagkukonsumo ka ng lampas ng mababa sa 100 kilowatt per hour kada buwan, may 100, halimbawa, may 100% subsidy ka kung member ka ng 4Ps. Okay? O kaya senior citizen ka, pwede ka mag-apply ng subsidy, 100%, no? Halimbawa, okay, tanong nyo, kanino to mapupunta? Kay Meralco ba? Hindi ko. Ano yan? Sino ang nagbabayad dito? Si Meralco ba sinasagot niya? Hindi din, tayo yon. Actually, yung mga lampas, yung consumption. In other words, sinasubsidize natin yung kapwa nating consumer. Sino may pakana nito si Meralco ba? Hindi din. Ano ito? IPIRA. Ito ay provision ng batas, yung IPIRA law, na ganito yung pag-utos, yung mandato. Mm-mm. So, hindi ito, kumbaga parang ito yung inuutos ng gobyerno bilang part ng kanyang social policy component, no? Yung layunin ng batas. Kasi ito, di ba, para ma-equate yung Opo. yun. Ang problema, tayo ang sumasagot nito. So, isa yan, no? Sa ibang bansa, ito na yung parang tanong kanina bakit mataas ang kuryente sa atin? So, yung marami po sa mga bansa gaya ng iba, Indonesia, India, parts ng Middle East po, sinasubsidize ng gobyerno. Malaki ang pagkakaiba ng subsidy sa lifeline kasi, halimbawa yung lifeline, tayo yung sumagot, yung mga consumer, subsidize natin yung kapwa nating consumer. Pag sinabi natin subsidy ng Estado, si Estado ang magbabayad nung naawas na yun. So, halimbawa, magbibigay si Meralco ng discount, babayaran ng gobyerno yun, hindi natin sasagutin bilang consumer. Di ba po ang laki ng pagkakaiba, di ba? In other words, inaano yun ng state, sinasagot. Opo. Okay, so basically din po, ang kaibahan po ba talaga ng ibang mga bansa kaya mas mura sila is, number one, yung kanilang sources of energy. Tama Yes, po. may alternatives. Yan, that's one. Okay, that's one. Second, meron pong mga bansa na tumutulong sa kanilang mamamayan sa pagbabayad ng bill ng direct subsidy ng Estado. Opo, may mga ganong components po. Hindi Yeah. ko sasabing lahat ng bansa, no? Yeah, Pero of course. may mga Oo. bansa na ganun. May mga bansa pong ganon, kaya mas mura ang kanilang kuryente. May mga bansa din ho ba na meron pong mga kinukolekta sa mga mamamayan nilang kumukonsumo ng kuryente para daw doon sa mga kumpanya na magbubukas ng mga renewable energy plants? Kagaya po nitong Yes po, FIT-all. Go ahead, sir. yan yung marami, in fact tayo, yung idea ng batas, no, na magbigay ka ng parang incentives, no? Hindi ko naman sinasabing alternate subsidy, no? More of incentive kasi marami naman pong anyo ang incentive Halimbawa, bawasan ka ng buwis, no? Kapag ka nag-engage ka sa mga industriya o negosyo na tumutuklas ba ng mga alternatibong sources ng energy. Mga ganun. Marami pong bansa yung tinitingnan yun kasi nga kailangan natin dumaya doon sa conventional na sources ng energy. Kasi ang oil, extractive yan Kumbaga, nagkakos ng madaming hindi magandang bagay. Pollution, saka nauubos din yan, di ba? So, ito pa, susceptible siya sa mga conflict, hindi ba? So, kailangan mo mamanap ng mas malinis, mas mapayapa na sources. Opo. So, ini-encourage siya ng government through incentives. Opo, incentive para may mga pribadong kumpanya na magbukas nga po ng ganitong mga planta. Incentive po. Sige. So, bottom line, sir, ano po ang inyong rekomendasyon kung sakasakali po para po sa gobyerno? At yung nga pong salamat at inyo pong kinlaro itong isyong ito tungkol nga po sa ang pinakamalaki generation charge at kaninyo pass-through charges po ito. Ano po? At meron pong takdang singil lamang pati itong transmission at maging itong Meralco na distributor. Go ahead, sir. Okay. Umpisa ako, sir, doon sa sinabi nyo kanina tungkol sa spot market natin. Posible kasi natingnan din yung magkaroon ka ba ng emergency pricing caps ba? Halimbawa, pagka, paano ko ba ito papwa? Halimbawa, tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market mo. Ito yung sinasabi ko kanina ni Sir Ted na market ng mga kuryente sa generation component.
Pwede pumasok ang gobyerno kasi di ba may regulatory power kasi ang gobyerno. So, Opo. Mm. para i-adjust yun ng konti. Actually, tingin ko may mga ganung initiative ng Department of Energy Mm. para sa modified administrative pricing. So, Mm. kinikilala naman natin yung mga ganung efforts. Ito ay para proteksyonan of course, sa mga consumers sa mga price shocks, di ba? Mm. So, yun Mm. po. Lalo na sa mga may init na panahon, kahit Mm. na walang digmaan, basta lang yung mga periods ba na medyo tataas talaga ang consumption. Pangalawa, ito siguro hindi na ito bago dahil may mga ganitong calls na rin sa mga ibang sektor. Yung bang suspend muna natin or siguro bawasan habang medyo crisis pa yung mga buwis fuel taxes or Mm. VAT if you will na may kinalaman sa ating mga uh, energy, yung mga ganun. No? Opo, So, opo, opo. ayoko maging explicit dahil baka ma-misinterpret ako or what. No? Pero, di ba may mga, alam naman natin ito, may mga calls na rin from some sectors na isuspend muna natin yung VAT. Opo. Okay. Yun ko sinasabi ninyo yung final natin. No? Pangatlo po, ito na, yung lifeline subsidy. Pinaliwanag ko po kanina yung pagkakaiba ng lifeline at subsidy. Ito po kasi yan eh. Baka sinisip ng mga tao, bakit hindi ba ina-absorb ng Meralco na lang yung cost? Kasi po, hindi kasi ganun yung nakalagay sa batas. No? So, para bang, ang nakalagay sa batas, papass-through nga lang po yan sa Meralco. So, talagang collection agent lang naman siya. Hindi niya kasi yan pwede i-declare na tax deduction kasi deduction ka, dapat ikaw kasi yung nakinabang, naging part yan ng iyong revenue ng kinita. Pero kung hindi mo naman yan kinita, or wala naman talaga nabawa sa'yo, nagbigay ka ng ganyang adjustment, hindi mo yan ma-declare na deduction. So, makabaguhin kailangan siguro yung IPIRA, no? Para, halimbawa, may ganong component na kahit panahon ng crisis, yung mga corporations natin, baka gustong maging mas proactive and take real responsibility by subsidizing. Pero sa remote ito, kasi gusto ko rin banggitin na yung discount kasi sa senior citizens, yung lifeline, actually tax deductible yun. Ang problema, may mga pananaw, hindi ko sinasabing talagang ito yung position, may mga pananaw na pati ito nahahalo doon sa mga hindi tina-tax deduct pero dapat pwede naman pala. No? I encourage everyone, tingnan nila to, pag-aralan nila to para matutukan. Panghuli po, may kinalaman ito doon sa binanggit din ni Sir Ted kanina. At ako, ito yung position ko eh. Maganda ko kasi talaga na mag-explore tayo ng mga alternative sources. Like halimbawa, kasi wala namang bago dyan. Meron nga tayong biofuels law. Meron din tayong mga batas na talagang ini-encourage din ng mga alternative. Pero hindi kasi na-re-enforce yung mga ganong batas. Kaya hindi din parang wala ring incentive ba na maghanap tayo ng alternatibo para hindi tayo masyadong susceptible sa mga ganitong shocks. Opo. Okay, sige po. So, kumbaga, Professor, ito hong mga mambabatas ngayon na mawalang galang lang po, no? Na mga nagsasabi, sinasabi nila na bakit daw ganito kataas ang singil sa kuryente, bakit ang daming sinisingil kung ano-ano, sa totoo lang, sila naman ang may gawa nito. Sila rin actually, ang sa akin, sila rin naman po ang may kapangyarihan na magbago. Kaya nga, Kasi kung sila ang may gawa, sila din ang maaaring, di ba? Sila din ang maaaring magpabago nito. Opo. Kaya laki talaga po ng in other words, maambag talaga ng Kongreso natin para lang sa policy change, reforms ba? Opo. Sige po. Salamat po na marami, Professor, sa inyo pong ibinahagi po sa amin na inyo pong pag-aanalisa sa isyong ito. Thank you po, Professor. Maraming salamat din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Thank you, Professor Rogelio Alicor Panau. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa